Good afternoon guys, kumusta kayong lahat? Ngayon ang biyahe natin ay papunta tayo sa Balod. Ito yung ruta dati na tinest natin yung ating XRM 125 kung gaano nga ba siya katipid. Ayun, napatunayan naman natin na talagang matipid, di ba? Sa ating nakaraang video, ating napag-usapan ang mga dahilan kung bakit XRM 125 pa rin yung ating pipiliin. Marami tayong mga nabasang comment na kung bakit XRM pa rin yung kanilang pinipili or yung kanilang talagang pipiliin. Bagaman yung iba sa ating mga subscribers o yung ibang nag-comment ay nasabi nila na meron silang ibang motor maliban sa kanilang XRM, pero ganun pa man napatunayan pa rin nila na ang XRM talaga ay isa sa mga motor na the best at magandang gamitin. Kahit na sa akin ay na-experience ko yung ganun, na ang motor na ito ay talaga namang maganda at smooth gamitin. May mga iba-iba tayong mga experience sa paggamit ng ating motor, sa paggamit ng XRM. May mga na-encounter yung iba nating mga kaibigan na mga malalang issue, at yung iba naman ay wala namang na-encounter na issue. Iba-iba naman kasi, katulad ng binanggit natin sa ating mga nakaraang video. Minsan dahil iba-iba yung paraan ng paggamit natin ng ating motor, kaya minsan nakadepende din dun di ba? At syempre, isa sa mga rason din ay yung mga daanan. Pero may iba talaga na kahit na sinabi nila na hindi naman ganun kalala yung kanilang daanan, meron talaga silang na-encounter na issue sa makina. Pero hindi natin alam kung anong reason ba kung bakit nagkaganon. Noon, pag sinabi na naka-XRM ka, parang medyo maganda na yung dating di ba? Ganun kakilala yung XRM dati pa. Kaya naman hanggang ngayon, marami ang bumibili at pumipili pa rin ng XRM 125. Alam niyo ba yung pakaramdam dito minsan sa XRM guys? Yung bang kapag medyo malayo na yung biyahe ko, mainit na yung makina, parang ang ganda na ng tunog ng makina, di ba? Yung lakas niya parang pakaramdam ko lumalakas din kapag mainit na yung makina. Hindi natin alam kung ganun talaga Pero marami din ang magsasabi ng ganun. Yung kanilang XRM habang tumatagal, habang umiinit yung makina, lalong lumalakas. Totoo ba guys? Na-experience nyo rin ba yan sa inyong mga XRM? Yung ating XRM 125 guys, itong ating XRM Motard ay 2 taon na mahigit sa atin. Ito ay kinuha natin noong September 2023. Kaya mahigit 2 taon na siya. Meron na tayong ginawang video tungkol sa experience natin ng paggamit ng XRM 125 nung ito ay 1 taon. So wala naman tayong ibang nabanggit doon na naging na-encounter nating mga grabing issue. At ngayon na 2 taon na ang ating XRM 125, ano ba yung mga na-experience natin dito? Kung pagdating sa makina, wala naman tayong na-experience na nagkaroon ng kakaibang tunog or may mga leak, ganun.
Wala naman tayong na-experience na ganun guys dito sa aking XRM 125. Pagdating sa mga parts ng kanyang body, wala namang nangyaring iba eh. Maliban lang talaga dito sa side mirror. Yung isa sa na-experience ko dito guys na medyo iba, yung tungkol dito sa ating front shock. Ito yung isa sa na-experience ko dito sa XRM 125 na sabi ko medyo parang mahina siguro yung front shock ng XRM. Siguro kung yung dadaan mo lang ay mga ganitong, sabihin na natin mga simentado lang, may posibilidad na medyo tumagal yung ating front shock, no? Kaso nung mga nakaraan, dahil umuwi ako dun sa aming lugar sa Aroroy at yung mga daanan dun ay rough road talaga, yun yung isa sa nakikita kong dahilan kung bakit nasira kaagad yung ating front shock. Hindi naman siya totally nasira talaga kasi gumagana pa naman, nagbabounce pa naman. Pero yung ibig kong sabihin kasi yung kanyang, yung parang seal niya sa kanyang front shock, mayroon na silang parehong tagas. Pero hindi naman siya ganun karami talaga na kung titingnan mo yung iba na tumatagas yung kanilang mga front shock na halos nakikita mo talaga na umiitim na talaga yung kanilang front shock. Yung sa akin hindi naman ganun talaga, pero alam ko na meron na siyang, may leak na siya. So may nagsabi sa atin na pwede namang mapalitan yan eh. So hindi naman siya ganun talaga kalala. Kaya lang dahil na busy rin ako minsan, hindi ko pa napapagawa. Yan yung isa sa na-experience ko dito sa loob ng 2 taon. Pero ganun pa man, pagdating sa performance naman eh, hindi naman nagbabago eh. Kahit na may mga ganun siya naging problema, hindi naman ganun kalala. At least na may pag-asa pa namang ma-repair. At ngayon guys ay malapit na ako sa Balut. Natatanaw ko na yung dagat oh. At yun lang ang ating na-experience dito sa ating XRM 125. So masasabi ko pa rin napaka the best pa rin ng XRM 125 sa loob ng 2 taon na paggamit ko. At marami ang magpapatunay niyan, lalo na yung iba na inaabot na yung kanilang XRM 125 sa kanila na halos 10 taon mahigit na nga yung iba eh, di ba? Long rides, short rides, the best gamitin ng XRM 125. At isa pa, ang pinaka the best pa sa XRM 125 kasi napakatipid niya pagdating sa maintenance. Solid. Maraming salamat guys sa inyong panonood sa ating video. Maraming salamat muli sa patuloy niyong suporta sa ating mga video. At pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat guys. Lagi tayong nagpapaalala na palagi po tayong mag-iingat sa ating pagdadrive. Ride safe always. At this is Nel Ride Moto. Thank you.